Mga boss, nakita nyo na ba itong post ni Richard Gomez? Sabi niya, 2 hours na daw siyang na-stuck sa traffic sa EDSA. O, ilang oras pa daw ba ang bubunuin niya para makaalis sa traffic? Kawawa naman ang politikong artista, ah. First time ma-traffic sa EDSA, Richard. Tapos ang solusyon ng gago, buksan daw yung bus lane at doon padaanin yung mga private cars. Di ganun lang din yun. Pag binuksan mo yung bus lane, doon lang din dadaan yung maraming kotse, di traffic pa rin. Dinamay mo pa yung mga commuter na mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa katangahan mo. Yan ang problema kapag yung mga politiko at mga public official, hindi danas yung buhay natin ng mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Kalit-lit na ngalan na espasyo na binigay para sa public utility vehicles. Gusto pang kunin para sa mga private vehicles at sa mga entitled na politiko gaya nito ni Richard Gomez. Alam nyo ba mga boss na 70% ng gumagamit ng mga kalsada ay umaasa sa public transport para makapunta sa mga dapat nilang puntahan, keso sa trabaho, pauwi sa bahay o kung saan man. Pero kahit mas marami ang bilang ng mga commuter, nagsisiksikan tayo sa napakaliit na espasyo, hindi lang sa EDSA, kundi sa halos lahat ng mga major roads and highways. Samantala, yung natitirang 30%, sila ang lumalamon ng halos lahat ng espasyo ng mga kalsada natin, mapa-EDSA o kung saan man. O, sino ngayon ang problema, ha? Richard Gomez? Mga bus? Alam mo, kung gusto mo talagang bawasan yung traffic dito sa EDSA, Richard Gomez, o makinig ka nang may silbi ka naman dyan sa Kongreso. Una, ipanukala mo sa Kongreso yung pagbubuwag ng provincial rate. Pag naipantay ang minimum wage sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, hindi na magsisiksikan yung mga manggagawa dito sa National Capital Region. At dahil hindi na nila kailangang umalis sa kanya-kanya mga probinsya para sa mas malaking sahod, liliit ang population density at kalaunan, iimpis ang traffic dito sa Metro Manila. Pangalawa, lagyan nyo ng mas mataas na budget yung mass transportation system. Sa halip na bawasan nyo yung mass transportation gaya ng bus rapid transit, dapat nga dinadagdagan at ini-improve nyo para maengganyo yung mga mamamayan na hindi mag-private vehicle kundi gamitin at tangkilikin yung mass transportation natin. Pangatlo, i-review nyo yung regulation sa pag-acquire ng mga private vehicles. Puta, kahit ilang road widening pa ang gawin nyo. Gawin nyo pang 20 o 40 lanes yung mga kalsada natin. Kung milyon-milyon na private vehicles, yung dumadagdag at dumadaan sa mga public roads and highways natin, talaga magta-traffic dyan kahit anong gawin nyo. O ganun dapat, Richard. Congressman ka pa naman, oh. Huwag mong pagdiskitahan yung bus lane. Hindi yan ang problema at hindi rin ang pagkuha sa bus lane ang solusyon sa traffic.